of faith. Yung pong katotohanan ng pananampalataya. Okay? May pananampalataya ka ba? Madaling sagutin, hindi ba? Yung pangalawang tanong ko, totoo ba yan? Okay? Mamaya, titignan natin kung yan nga ay totoo. Okay? Go to Hebrews chapter 11, I'm sorry. Hebrews chapter 11, verse 1 to 6, ang atin pong titignan po dito. The Bible says, shall we all stand up please? Sige po, antayin ko kayo. Hebrews 11. Ang sabi ng Biblia, now faith is the substance of things we hope for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtain a good report. Through faith we understand that the world were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of the things which do appear. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by righteous, God testifying of his gift, and by it he being dead yet speaketh. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had this testimony. What is his testimony? That he pleased God, because he lives by faith. Amen? Without faith, it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Now this morning, we will focus on verse 1. Okay, sa pag-aaral po natin na ito. Kasi madalas, itong talata po na ito ay paborito natin. Tama ba? At palagi natin itong kinukote when it comes to faith. Okay, but before we continue, let us pray. Muli, Panginoon namin na nasa langit, Ama, humihingi kami ng inyong awa. Kahabagan po ninyo kami sa dakong ito, sa dulong-dulo ng Series 3. Kami po ay maliit lamang sa bilang, kasama ang aming mga kapatid, kaibigan na nasa live streaming. Ang inyong awa ay sumaaming lahat. At hayaan ninyo na sa awa po ninyong ito sa amin, ay maranasan namin ang inyong biyaya sa pangangaral ng inyong pong mga salita. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na sa amin pong pag-aaral na ito, makasama namin ang pangunguna ng inyong banal na Espiritu. Kausapin po ninyo kami ng personal, gamit ang mga salita ninyo. Huwag ninyong hayaan, Panginoon, na magmatigas ang puso namin. Huwag ninyong hayaan na bulagin ng kaaway ang aming mga kaisipan para hindi mag-sink in sa puso namin ang mga salita ninyo. Kausapin po ninyo kaming lahat, Panginoon, kasama ang mga kabataang naririto at mga batang tinuturuan po sa itaas. O Diyos, ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa lahat po sa amin. Amang Diyos, humihingi kami ng tawad sa mga pagkukulang at kasalanang nagawa namin sa inyo. Linisin po ninyo, please, ang aming mga puso
para malaya pong makapagministeryo sa amin ang inyong banal na Espiritu. Pagpalain ninyo po ang mga ngaral na gagamitin po ninyo at tulungan kaming lahat na maranasan namin ang inyong pangunguna at gabay. O Diyos, kayo ang maluwalhati at maparangalan namin. Walang iba kung hindi kayo lamang ang Panginoong Hesukristo at ang banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoon naming Jesus, ito'y aming dalangin. Amen. Makaupo na po. Okay, kung may darating pa pong mga kapatid, paki-guide lang po. May mga upuan pang bakante dyan. I think merong 5 dyan sa may pang-apat na row. Dito ay merong 2. Huwag po ninyo kaming kahiyaang tabihan. Yung misis ko, yan ho ay mabait. Pwede hong tabihan. Lalo na si Ma'am Jeline. Pwede nyo rin at may mga bakante pa ron. Okay. So, sa mga nasa itaas, magandang pakikinig po sa ating lahat. Pag ako ho ay tumitingala, natutuwa ho ako. Bakit? Kasi may silbi yung itaas. Hindi ba? Mahirap yung meron kang itaas, tapos walang tao sa taas. Okay, so sa biyaya ng Panginoon, unti-unti, nalalagyan po ng tao yung ating, anong tawag diyan sa sinihan? Yung isa pa, yung mas special. Ano pa yung isa? Yung mas mahal? No, hindi kayo nanonood ng sine noon, Lodge. Di ba? No, saan ka? Lodge. Pagka nagpunta sa lodge, alam nyo na ang ibig sabihin nun. Noong araw, mga unbeliever pa. Okay? So, salamat po sa nandiyan sa itaas. Okay? Alam nyo, nakakalamang kayo sa amin. Kasi pag nag-rapture, mauna kayo eh. Okay. So, salamat po at meron tayong maayos na pananambahan ngayong umaga. Hindi masyadong mainit, hindi rin sobrang lamig. Alright. So, the authenticity or the truth of faith na ikino-confess natin. Now, ang sabi po ni Martin Luther, sabi niya, faith sees the invisible, believes the incredible, and receives the impossible. Ang ganda nung sabi ni Martin Luther, hindi ba? Ang sabi niya, ang pananampalataya, nakikita niya ang hindi nakikita. Akalain niyo yan? Hindi ba? Yung hindi nakikita ng iba, nakikita mo because of faith. Are you with me? And believes the incredible. At tinatanggap niya yung mga imposible dahil sa pananampalataya. Ang sabi niya pa, then, it accepts the impossible. Okay? Thus, without the indispensable and bears the intolerable. Natitiis niya ang mga bagay na hindi matiis. Yan ang pananampalataya. Meron ka bang tiisin? Na ang tagal-tagal mo nang tinitiis. Okay? Parang gusto mo nang give up. Parang ayaw mo na. Pero nagpapatuloy ka pa rin. Are you there? Bakit? Dahil sa pananampalataya. Sa Spurgeon, ang sabi niya, makinig, ang sabi ni Spurgeon, the king of all preachers, ito si Spurgeon, binansagan siyang the king of preachers. Ang sabi niya, little faith will take your soul to heaven. Totoo? Hindi ba? Basta nakita ng Panginoon yung kahit maliit na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, maliligtas ka. So, sabi ni Spurgeon,
little faith will take your soul to heaven. Yung susunod, maganda. But great faith will bring heaven to your soul. Ang ganda nun, hindi ba? Maliit na pananampalataya, dadaling ka sa langit. Pero ang isang dakilang pananampalataya, pupunta yung langit sa'yo. Amen? So, salamat sa mga encouragement na ito patungkol sa pananampalataya. Ang sabi ng mga scholar, ito pong Hebrews chapter 11 is the Faith Hall of Fame chapter. Yan po ang bansag ng mga scholar. Hindi ba pag yung mga Hall of Fame ng football, saan nyo yan matatagpuan? Sa Amerika. Hindi ba? Yung mga Hall of Fame ng mga musician, merong mga lugar dyan. Okay? Yung Hall of Fame ng mga corrupt official, saan yung matatagpuan? Dito sa Pilipinas. Okay. Pinatatawa ko lang kayo. Kasi yan ang nangyayari sa bansa natin ngayon, hindi ba? Huwag ka lang maiinis kasi pag nainis ka, talo ka eh. Okay? Basta manindigan tayo sa ating pananampalataya. Okay? Now, ang sabi, itong Hebrews daw is the Faith Hall of Fame. Okay? Ito raw ay punong-puno ng mga pangalan. Ito Hebrews 11, kanina, 2 pangalan lang po yung binanggit natin. Pero pag binasa natin itong Hebrews chapter 11, okay, mababasa natin dito ang mga pangalan ng mga tao na nabuhay ng matagumpay sa pamumuhay ng pananampalataya. Okay? They were victorious people because they lived by faith. At itong Hebrews, nagbigay sa atin ng mga halimbawa na dapat nating sundan habang tayo ay nagpapatuloy sa buhay na ito ng pananampalataya. Okay, pag meron kang, halimbawa, tiisin, punta ka sa Hebrews. Makikita mo yung mga taong, ang pinagdaanan nila ay talaga namang, sila ay pagpapapatayin na, pero hindi sila sumuko. Tama? Ikaw, wala ka lang masaing, para ka nang namatayan. Okay? Wala ka lang 100, para ka nang nalugi ng 1,000. Okay? Nalugmok na yung iyong pananampalataya, nilagnat ka lang. Naapektuhan na yung pananampalataya mo. Naku, baka lalagnatin ako bukas. Linggo, hindi ako makakasamba. Tama? Baka busy kami bukas. Punta ka sa Hebrews. Basahin mo yan, yung mga taong naririyan, na ibinuwis ang kanilang buhay dahil sa pananampalataya. Now, dito po sa ating pag-aaral, particularly verse number 1, yung pong writer ng Hebrews, okay, ay may i-present po sa ating mga ingredients ng totoong pananampalataya. Okay? Totoong pananampalataya. At ang pananampalataya po na yan ay naihahayag o nahahayag. That faith was being demonstrated. Okay? Gusto ko po munang sabihin o maliwanagan tayo o ma-distinguish natin between the words faith and the faith. Okay? Pananampalataya at ang pananampalataya. Magkaiba po yan. Okay? The faith speaks of the object of our belief.
Ang pananampalataya, ito ay tumutukoy sa sa anong tawag ng object ng Tagalog? Tulungan niyo ako. Bagay na ating sinasampalatayanan. Okay? So, ibig sabihin, pag sinabing ang pananampalataya, meron itong tinitignan. Okay? At ito po ay dinedescribe doon sa Jude chapter 3. Chapter 3. Jude 3. Jude verse number 3. Anong sabi ron? Beloved, when I gave all diligence, kinopya ko na, huwag nyo na pong buksan. Sasabihin ko na lang po. When I gave all diligence to write to you of the common salvation, it was needful for me to write to you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith. So meron silang, sabi ni Jude, mga kapatid, talagang ako ay sumulat sa inyo, pinaparaphrase ko na lang po, na kayo ay magsikap na ipaglaban ang pananampalataya. So meron silang pananampalataya na ipaglalaban, which was once delivered to the saints. So okay, yung pananampalataya na yan, ang sabi ni Jude, which was once, this faith was once i-deliver o inihayag sa mga tao ng Diyos. Ang pagkakagamit dito ay saints. Okay, hindi ko tatagalogin ng santo. Okay? Kasi baka may ibang makarinig, akala nila ay yung santo sa pader. Okay? Pag sinabing saints, ang ibig sabihin niyan, the people of God. Merong i-deliver sa kanila. At yun yung pananampalataya. Okay? That is the faith. Now, the word faith, dito po sa text na binasa natin, ang sabi ron, hindi sabi diyan, the faith. Ang sinabi rito, now faith. Okay? So, yung salitang faith na binanggit po rito sa text natin, it speaks of the project of our belief. Ito po yung pinaka laman o yung pinaka pinupunto nung pananampalataya natin. Nakuha ba? Okay? Yung ating pong the faith refers to what we believe. Yung una. But faith refers to how we believe. Okay? Oo, inihayag sa'yo. Pero paano ka sumampalataya? Okay? Kaya ang tinitignan po natin dito is, totoo ba yung pananampalataya mo? Kasi this must be clear to every Christian. Okay? Kaya alam niyo, pag hindi ito nauunawaan ng marami, okay, marami yung mga tao o mga Kristiyano na para bang nagtatampo sa Diyos. Dumarating yung napakadali nilang tumalikod. Nagkaroon lang ng konting problema, okay, nawala na. Hindi mo na nakita. Bakit? Kasi hindi nila naiintindihan yung pananampalataya. Nakuha? At ayaw natin na mangyari sa atin yan. Particularly dito, sa Bethesda, Canlubang. Kasi ito lang yung nakokontrol natin eh. Hindi tayo, wala na tayong ron sa iba, wala na control natin yun. May ibang control na pastor doon. So, my responsibility is this congregation. Ayaw natin na salita lang tayo ng salita ng pananampalataya, and yet, hindi natin ito nauunawaan. Pero kung naiintindihan po natin ito,
Mga kapatid ko, at bawat pananampalataya na dinala rito ng Panginoon, nauunawahan nila ang kanilang pananampalataya, siguro kulang na yung mga silya na yan. But sad to say, many were professing faith, but the reality is, they do not understand what they are professing. Okay? So the faith refers to what we believe. Faith itself, na nakasulat po dito, refers to how we believe. Paano ka ba sumampalataya? Now, the word faith, ay ginamit po ng 300 beses dito sa New Testament. Yung salitang faith. Ginamit ito o naisulat ito ng 300 beses dito po sa New Testament. Okay? Now, in Hebrews chapter 11, verse number 1, masusumpungan po natin dito. O dito natin makikita yung pinakamaiksing kahulugan ng pananampalataya. Okay? Meron po akong binuong meaning ng faith. At kinuha ko dito sa Hebrews 11:1. Ang sabi ko noon, hindi ito inspired kasi galing ito sa akin eh. Ang sabi ko, faith is the present reality of the unseen future. At dito ko po yun kinuha. At yung inspired ay ito. Now, faith is the substance of things we hope for, the evidence of things not seen. Now, with this verse, kunin po natin ang ilang mga katotohanan. Okay? Na nasusulat dito sa isang talata po na ito. Meron pong ilang mga bagay na ikukonsidera tayo. Unang-una, the present reality of faith. Yung kasalukuyang realidad ng pananampalataya. Bakit ko po nasabi yan? Now, tignan natin yung unang phrase. Ang sabi ron, now, ngayon, faith, ano yung susunod? Ano yung susunod? Is present. Tama ba? Are you with me? Magkakaroon po tayo dito ng word study. Yung now is, ano yan? Future? Present. That's why I said, the present reality of faith. So meaning, faith is not something that is going to be done in the future. Hindi po ito isinasagawa sa bukas pa. Tama ba? But it is something to be done at present. Okay? Nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Yesus, kailan ka naligtas? Bukas? Oh no. Tama? Once you believe, immediately, you got saved. Wala na tayong pagtatalunan dyan. So this is the present reality of faith. Hindi ito isinasagawa sa kinabukasan. Kung hindi ang pananampalataya ay isinasagawa kasalukuyan. Now, at this present, you are practicing your faith. Kaya ka nandito.
Are you with me? Ang sabi ng comment, faith does not lean on the past. Okay? Faith does not lean on the past, nor look to the future, but it lives in the present. Kasalukuyan. Tama ba? Now, I remember yung pangyayari doon sa pagkamatay ni Lazarus. Natatandaan niyo ba yun? Ito po'y gagamitin kong halimbawa. Doon sa John chapter 11, para susugan natin, ito pong ipinapahayag natin ito, that the present faith is a present reality. Ito pong, dito sa John chapter 11, dito natin makikita yung best friend ng Panginoon na si Lazarus namatay. Okay? At nung namatay si Lazarus, after 4 days pa ang lumipas, bago siya nagpunta doon sa bahay ni Lazarus at bisitahin sino yung magkapatid? Si Martha and Mary. Pero nung pagpunta doon ng Panginoon, nakita niyang lungkot na lungkot itong si Maria. Okay? At ang sabi niya sa Panginoong Jesus, doon sa verse number 21, go to John chapter 11. Kunin po natin itong halimbawa. John chapter 11. Okay, ang sabi doon sa verse 21. Nandiyan na kayo? Ang sabi ng 21, then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hast been here, my brother had not died. Okay? Ano yung pananampalataya ni Martha? Past. Sabi niya, Panginoon, kung nandito ka lang, o kung dumating ka lang ng maaga, hindi sana namatay ang kapatid ko. So yung kanyang pananampalataya, nakatuon doon sa nakalipas. Kasi after 4 days pa eh. Pero, makikita natin yung comfort na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, at iniremind siya ng Panginoon, ang sabi doon sa verse 22, but I know that even now, tignan ninyo yung sabi niya, alam ko na maging ngayon, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Ano sabi niya? Pero alam ko, okay, na ang sabi niya rito sa verse 22, that even now, na maging ngayon, anuman ang hihilingin mo sa Ama, ibibigay niya sa iyo. Okay? Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang tugod niya doon sa 23, and Jesus saith unto her, thy brother shall rise again. So ang sabi niya, ano man ang hilingin mo sa Ama, ibibigay niya sa iyo. So sinagot ng Panginoon yung sinabi niya, alam mo, mabubuhay uli ang kapatid mo. Pero tignan ninyo, ang sabi niya sa 24, Martha saith unto him, I know that he shall rise again. Kailan? In the future. Nakuha? Sinasabi niya na nga, sabi niya na nga, Panginoon, ano man ang hilingin mo, ibibigay sa iyo ng Ama, pero hindi siya naniniwala ron eh. Sabi ng Panginoon, mabubuhay siya. Pero anong sabi niya? Yung palang sinabi niya na yon, na pananampalataya niya, nakatuon doon sa kinabukasan. Tama?
Alam ko na mabubuhay siya, Panginoon, sa muling pagkabuhay. Okay? Nakita natin? Pero, idinirect siya ng Panginoon at present. Ang sabi ng Panginoon kay Martha, Martha, I am the resurrection and the life. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. So mapapansin natin that Jesus was directing His faith not in the past, not in the future, but in the present. Tama ba? Tandaan po natin palagi that God or Jesus has no past or future. Uulitin ko. Medyo lanipan naman natin yung pagkilala natin kay Jesus. Hello? Wala siyang nakaraan, wala siyang bukas, because Jesus Christ is always present. The Bible says He has no beginning and He has no ending, because He is God. He is the same yesterday, He is the same today, and He is the same forever. Jesus Christ is always present. Not in the past, not in the future. Kaya nga ang sabi ng Biblia, Jesus is the author and the finisher of our faith. Are you with me? Siya yung nagsimula at siya ang magtatapos, okay, ng atin pong pananampalataya. Tama ba? Our faith can exist and develop. Tandaan po natin ito. With that reality, okay, yung pong mga katotohanan na yon, na ang Panginoong Jesus has no beginning, has no ending, because Jesus Christ is always present. He has no end, He has no beginning. He is the same yesterday, He is the same today, He is the same forever. Ano po ang ibig sabihin yan? Our faith must lie on a present reality. Are you with me? Our faith can exist and our faith can develop, not tomorrow, but right now. Tama? Kalimutan mo na yung bukas. Okay? Huwag ka nang tumanaw doon sa kung ano yung magde-develop ng faith mo. Ngayon, pauunlarin ng Panginoon palagi ang pananampalataya natin. The reality is, ang Panginoong Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na ang nakararaan. Tama. Anong dahilan? Para bayaran ang kabayaran ng ating kasalanan. Okay? That is 2,000 years ago. That somebody died, and that is Jesus. He died on the cross of Calvary to pay the penalty of the sin of mankind. It happens 2,000 years ago na merong isang Diyos na nagkatawang tao napako sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan mo, bayaran ang kasalanan ko. That happens 2,000 years ago. Nangyari yan, 2,000 taon na nakararaan. But if a person will believe that great event that happens 2,000 years ago, the reality is, at present, that person will be saved. Nangyari na yun, 2,000 taon na ang nakararaan. Pero ang sabi natin, ang pananampalataya has a present reality. If you believe that great event na nangyari, 1,000 taon na ang nakararaan, sinampalatayanan mo siya ngayon,
Sa kasalukuyang ito, iniligtas ka ng Panginoon. Tama ba? Faith has a present reality. Hindi ito pangbukas. Amen? Kaya nakalulungkot yung mga tao na ipinapahayag mo si Kristo, tinatanggihan nila. Aangala nila mabubuhay pa sila bukas. Winawalan nila ng halaga yung pagkakataon na sa kasalukuyan pwede silang maligtas. Di ba ang sabi ni James, ano ba ang buhay? Para lang itong isang singaw. Hindi ba ang sabi ng aklat ng James, what is your life? It is like a vapor that appeareth for a moment and after that, wala na. Kaya nga ang pananampalataya, ang alok nito palagi ay kasalukuyan. Are you with me? Kaya ang sabi ron, faith now, faith is. Ngayon, ang pananampalataya ay. Tama? Salamat na lang. At binigyang pansin ng marami sa atin dito, ang pananampalataya. At that moment you believe, hindi na nag-antay ang Panginoon. Ililigtas kita, titignan ko kung talagang sumampalataya ka, ha? Titignan ko kung magsisimba ka palagi, titignan ko kung magtatights ka, titignan ko yan, ha? Kung ikaw ay gagawa ng mabuti sa iyong kapwa. Hindi ganun. Hindi ba? The moment you believe Jesus, okay, at present, a man can be saved. Hindi lang po pagdating sa kaligtasan. Okay? Ang sabi ng verse kagabi, taste and see that the Lord is good. Present. Hindi ba? Ang sabi ron, tikman mo at makita mo ang Panginoon ay mabuti. Paano mangyayari yun? Ano sabi ron? Blessed is the man that trusted in Him. Pag nagtiwala ka sa Panginoong Jesus, mararanasan mo hindi bukas, present, ang kabutihan ng Diyos. Tama? Mabuti ba ang Diyos? Sa inyo na mga nasa live streaming, mabuti ba ang Diyos? Paano nyo nasabi na mabuti ang Diyos? Tignan mo ang sarili mo ngayon. Hindi yung sarili mo kahapon. Ngayon. Tignan mo. At sabihin mo na, hindi mabuti ang Diyos. Hindi ba? Ganyan ba masasabi mo? Tingnan mo yung sarili mo ngayon. God is good. Tama ba? Naranasan mo na ang Diyos ay mabuti. Ngayon sa kasalukuyan. Tahasan mong maihahayag na ang Panginoon o ang Diyos, si Jesus, ay mabuti siya. Tama? Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Kaya alam po ninyo, yung pagtitiwala sa Panginoong Jesus, hindi po yan bukas, hindi yan kahapon, kung hindi, palagi yan ngayon. Bawat segundo, bawat kasalukuyan ng buhay natin, okay, dapat nagtitiwala tayo sa Diyos. Okay? Una, anong tinignan natin? The present reality of faith. Present palagi. Hindi po bukas. Tama? Ang pagpapalago ng pananampalataya, hindi bukas. Ngayon. Okay? Pangalawa, tignan natin, the produced reaction of faith. The produced reaction. Ano yung ibinubungan nito? Ano yung reaction? Alam mo, pag ikaw ay sumampalataya, merong reaction yan. Alright? Now, gusto kong maintindihan natin that faith is not something that we can produce.
Okay? Ang pananampalataya, hindi ito isang bagay na tayo ang gumagawa. Kasi wala tayo nito. Nakuha ba? Ang tao, walang pananampalataya. Ang nasa atin, paniniwala. Are you with me? Ano yung paniniwala? Anong kaibihan nun sa pananampalataya? Ano sinabi na sa meaning? A substance of things we hope for, the evidence of things not seen. Okay? Naalala niyo yung to believe, to see is to believe? Yan yung paniniwala. Ang tao naniniwala kasi meron siyang nakita. Pero ang pananampalataya, iba. Tama ba? No? Naniniwala siya at makikita niya. Okay? Sumampalataya siya at makikita niya. Okay? So, faith ay hindi ito isang bagay na tayo ang gumagawa. Pero, ang pananampalataya ay isang bagay na po pwede nating i-practice. Naunawaan ba? Hindi tayo ang gumagawa ng pananampalataya. Kung ikaw ay may pananampalataya, hindi ikaw ang gumawa niyan. Pero kung sinasabi mong meron kang pananampalataya, pwede mo yang isabuhay. Nakukuha ba? Ang pananampalataya ay regalo. Okay? Na binuo ng Diyos sa atin. Nauunawaan? Wala tayong pananampalataya eh. Ito ay iniregalo ng Diyos sa atin. Okay? Faith is produced by God. And in God alone. Sa Diyos lamang ito nagmumula. So, ganito po ang gusto kong sabihin. If faith is something that we profess, it will be something that we practice. Okay? Unawain natin ito mabuti. Kung ang pananampalataya ay inihahayag natin, I have faith, I have faith, I have faith. Aba, isa buhay mo yan. Kasi dito nagkakatalo, mga kapatid ko. Okay? Marami nagsasabing may pananampalataya sila. Hindi mo naman makita sa kanilang buhay. Sa inyo na mga nasa live streaming. Okay? Maybe you're saying you have faith. But ask yourself, nakikita ba sa buhay mo? Pinapractice mo ba yung pananampalataya na yan? Ang sabi ni James doon sa 2:17, anong sabi niya doon? Even so faith, if it hath not worked, is what? Is dead. So, kahit pahayag ka ng pahayag na meron kang pananampalataya, kung hindi mo naman yan ipinapractice, okay, listen, everybody, look at me. Kahit pahayag ka ng pahayag na meron kang pananampalataya, hindi mo naman ipinapractice, okay, patay na pananampalataya yan, sabi ni James. Pag patay, may nagagawa ba yung patay? Amen? Okay? Pag patay, at ang tagal ng patay, ano? Bumabaho na. Okay? Pag patay ang pananampalataya, mabaho ang buhay. Nakukuha? So, unawain po natin itong pananampalataya. Ano ba ang nababasa ng tao sa iyo? Ano ba yung damdamin ng tao sa iyo?
Nararamdaman niya ba yung pananampalatayang sinasabi natin? Are you with me? Nakikita ba sa atin yung pananampalatayang ipinoprofess natin? Kasi ang sabi ni James, ang pananampalataya, pag ito'y walang gawa, patay na pananampalataya ito. Hindi po pinopromote ni James dito, ang salvation by works, kung hindi ang salvation na gumagawa. Okay? Salvation not by works, but salvation that works. Nakuha? Kasi yung tunay na pananampalataya, makikitaan mo yan talaga ng bunga. Are you with me? Kaya nga, kapag ang pananampalataya ay nabuo sa atin, ang pananampalatayang ito ay maisabubuhay natin. Tama ba? Malinaw? Okay, sa live streaming, kapag ang pananampalatayang ito ay tunay, galing sa Panginoon, okay, walang problema, maisabubuhay po natin ito. Are you with me? Let us see Romans 1:17. Anong sabi ng Romans chapter 1:17? The just. Ang sabi? Shall live by faith. Sino ang makapamumuhay sa pananampalataya? The Bible says the just. In other words, the same. Those who have true faith shall live by faith. Okay? 2 Corinthians 5:7. Anong sabi ron? For we walk by faith, not by sight. Sapagkat tayo ay nabubuhay sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita natin. Amen? So, yung pong pananampalataya na yan, na binuo ng Panginoon, meron niyang reaksyon sa buhay natin. Tama? Pangatlo, the powerful resource of faith. Ano yung nagpapatibay sa pananampalataya na yan? Okay? Now, balik tayo dun sa text natin. Ang sabi doon, now, faith is, ano yung susunod? The substance. No? Faith is the substance. Now, gusto kong tignan natin yung word na substance. The word substance, okay, means or speaks of standing under something. Yan po ang ibig sabihin. Standing under something. Anong sinasabing doon sa substance? Ibig sabihin, ito yung isang tao, nakatindig siya, okay? But there is something na meron akong tinutungtungan. Saan ako nakatungtong? Ha? Sagot! Saan? Sa stage. Okay? Ay kung dito matibay, lumusot na ako dito. That is the meaning of substance. Okay? Standing under something. So meaning, faith is what stands under a man. Tayo.
Yung pananampalataya, ito yung ating tinitindigan. Or, kung saan, dito tayo nakasandig. Ano yun? Pananampalataya is the substance. Ibig sabihin, may tibay. Matibay ba? Kaya alam niyo, yung introduction natin, marami nagsasabi na, I have faith. Pero wala na, hindi mo na makita. Kasi walang tibay eh. Nakuha ba? Ano yung tibay ng kanilang pananampalataya? Yung kanilang damdamin. And we cannot stand on our feeling. Okay? We cannot stand on our emotion. Because feelings and emotion come and go. Nakukuha ba? And emotion is very deceiving. Hindi po tayo maaring umasa sa atin pong damdamin o sa atin pong emosyon. Kasi nagliligaw po ito. At hindi rin tayo maaring tumindig sa sarili nating pananampalataya. I want you to understand this. Meron kang pananampalataya. Sinasabi mo, hindi mo pwedeng tindigan yung sarili mong pananampalataya. Kasi ang katotohanan, minsan, mahina ang pananampalataya natin. Sino rito ang humihina ang pananampalataya? Ako, 2 kamay. Ikaw, siguro, hindi. Siguro, superman ka, super Christian. All of us experience na ang pananampalataya natin, well, hindi ito nawawala. Pero there are times na mahina yung pananampalataya natin. And so we cannot stand on our own faith. Tama ba? But the reality is, we can stand by faith, okay, on facts. Okay? Tayo ay makatitindig sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga katotohanan. Ito yung dapat nating tinitindigan. Kasi ito yung matibay na pananampalataya. Meron itong makatotohanan. And so, in order for our faith to line up according to what the Bible calls faith, we must be grounded on a sure foundation on which our faith holds on. Dapat ang pananampalataya na ito ay nakahukay at nakapundasyon na kung saan ito ay magpapatibay sa pananampalataya ko at pananampalataya ko. Meron itong matibay na pundasyon. Do you have faith? May pundasyon ba yan? It must be grounded on a very sure foundation. Tama ba? And the very sure foundation of faith is none other than the Word of God. Ito yung pundasyon ng pananampalataya natin. Kasi kung wala ito, wala ka na rin. Tama ba? Kung wala yung pundasyon ng salita ng Diyos sa pananampalatayang ikino-confess natin, 100 lang ng bagyo sa buhay natin, wala na. Kaya nga, dapat nating maunawaan na dapat yung ipinapahayag nating pananampalataya, ito ay pinatitibay ng katotohanan. Katotohanan sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kasi kung wala nito, yung pananampalataya nila hanggang nguso lamang.
Pagdating ng bagyo, okay, nawala na, natangay ng bagyo. Kasi walang matibay na pundasyon. Are you with me? So faith, the powerful resource of faith, is none other than God's Word. Salita ng Diyos. In Romans chapter 10 verse 17, anong sabi ron? Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig at pakikinig ng tsismis. Hindi. Pakikinig sa kung ano ang sinasabi ng iba. Hindi po. Hindi tayo naniniwala sa kung ano yung sinasabi ng iba. Hindi diyan nakasandal ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay nabuo dahil sa salita ng Panginoon. Sa inyo na mga nasa live streaming, bigyan natin ng pansin palagi ang salita ng Diyos. Kasi ito ang nagtatanim ng tunay na pananampalataya sa puso natin. Kung wala ang salita ng Panginoon, paniniwala lamang ang ating tataglayin. Okay? Sa atin na mga nandito sa simbahan, gaano kahalaga sa iyo ang salita ng Diyos? Sinasabi mong meron kang pananampalataya, how important is the Word of God to us? Tanungin natin ang sarili natin. Gaano ba kahalaga? Pupunta ako sa basic. Okay? At uulitin ko na naman ito. Do you meditate the Word of God? Kasi pag sinasabi mong mahalaga ang salita ng Panginoon, we're not a perfect man. Hindi tayo perpekto. Tama? Hindi na nga tayo perpekto. Hindi pa tayo magbabasa ng perpekto. Saan tayo pupulutin? Tama ba? Bawat tagpo sa buhay natin, nakagagawa tayo ng mali. Nakagagawa tayo ng kasalanan. Are you with me? Tapos hindi pa natin bibigyan ng pansin ang isang bagay na walang kapintasan. This must be the foundation of our faith. Di ba ang sabi ng Bible, Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Okay? The Word of God serves as a preservative para hindi tayo madala sa patuloy na pagkabulok. Amen? So bigyan natin ito ng pansin. We cannot stand on our faith, but we can stand on facts of what the Bible says. Okay? Some say, just believe, and you will receive. Palagi kong nadidinig yan. Ang tanong ko, ano ang iyong pinapaniwalaan? Kasi sabi nung iba, maniwala ka lang, makakatanggap ka na. Ang tanong dito, saan ka naniwala? Tama? Kasi katwiran yan ng marami. At maraming mga nagsasabing Kristiyano, ganyan. Just believe and you will receive. Kaya nga po yung doktrina ng easy believism. Nakunin nyo yun? Ano? Sampalataya ka lang sa Panginoong Yesus. Ano yung ground ng pananampalataya mo sa Panginoon? Ano yung pundasyon nito? Sinasabi mo, naligtas ka. Tama? Hello? So, paano ka naligtas? Yan ang tanong. Paano ka naligtas? Can you explain? Paano ka niligtas ng Panginoon? It is easy to say, I am saved.
Paano ka iniligtas? Kasi dapat alam mo yan. Nakukuha ba? Kasi doon sumisipol yung pananampalataya eh. Sasampalataya ka sa Panginoong Hesus kasi meron kang naintindihan sa Kanya na siya namatay sa iyo na isang makasalanan. Pag hindi mo yan naintindihan, ano ang ibig sabihin yan? Oh, madali lang naman yan. Sasampalataya lang pala. No, dapat mong marinig. You young people, this is very important. Paano ka iniligtas? Can you explain it? Sa iba sa atin na naririto, siguro inihahayag mo, oo, ako'y may pananampalataya. Ligtas ako. Paano ka iniligtas? Okay? So, it must be grounded on the foundation. Ang atin pong pananampalataya ay dapat nakapundasyon sa isang matibay na pundasyon. At walang ibang pundasyon ng pananampalataya kundi kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Sinasabi nating naligtas tayo, dapat nakapundasyon sa kung ano ang sinasabi ng Ebanghelyo patungkol kay Kristo. Amen? Malinaw ba? So, ito ang kapangyarihan ng pananampalataya na yan. Ito yung tibay salita ng Diyos. This is the substance na dapat nating tindigan. Kaya nga, pag ang pananampalataya natin nakapundasyon dito, sa salita ng Panginoon, kahit signal number 10 ang bagyo, okay, hindi ka matitinag. Kahit, ano yung earthquake? Intensity 10. Ha? Hindi ka matitinag kahit gaano kalakas na lindol. Are you with me? Nakita ninyo yung lindol? Doon sa Cebu? Doon sa Davao? Ano, saan kaya ang susunod? Hindi natin alam. Tama? Aktibo yung Taal. Okay? Ay, tignan ninyo yan. Tama? Kaya alam niyo napakahalaga na ang pananampalataya natin nakasalig dito. Kasi lahat ng bagay dito nauuga. Huwag nating isalig yung ating pananampalataya sa mga bagay sa mundo. Okay? Huwag nating sabihin, malakas ang pananampalataya natin ngayon kasi maayo ang buhay. Okay, pagka hindi na maayo ang buhay, naku, wala na, tigwang na ang pananampalataya. Hindi po. Huwag nating isalig sa mga bagay na nayayanig. Isanig natin ang ating pananampalataya sa isang pundasyon na hindi natitinag. Ito'y walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Mawawala ang lahat ng bagay dito sa mundo na ito. Subalit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen? Ito ang nagpapatibay sa pananampalataya natin. Tama ba? This is the substance of our faith. Ano? May bagyong dumating.
Amen? Pero bakit maaraw? Hello? Pwede bang lumakas yan mamaya? Pwede. Lumindol sa Davao. Balik tayo kanina. Saan kaya susunod? Kung dito dumating, naku, huwag naman po. Talaga naman, ayaw natin talaga yun. Pero, sinusukat nito ang pananampalataya natin. Napanood ko yung video noong kumuha noong lumilindol. Napanood nyo ba yun? Talagang, ang sigaw nung marami. Sabi, wag po, Panginoon ko po, umaawa po kayo po. Why? Kasi, yung bang pananampalataya ay walang pundasyon eh. Hindi ba? Parang sa kanila, hindi na naawa ang Diyos kasi lumindol. Hindi po. Ang sabi ng mensahe kagabi, ang Diyos ay maawain. Okay? Kaya, pag may dumating ng mga ganyang bagay, okay, susuriin natin ang pananampalataya natin. Panginoon, whatever happens, sa inyo ako titindig. Kung lulubin ninyo na, mawawala na ako dito. Matatabunan na kami ng lupa. But my faith will stand still. Amen? So, kailan? Nagpapatibay ang Panginoon ng pananampalataya. Hindi bukas. Ngayon pa lang, pinatitibay ng Panginoon ang pananampalataya natin. Pangapat, the perfect rest of faith. Yung perpektong kapanatagan ng pananampalataya. Tignan niyo yung verse. Balik tayo rito. Sabi ron, now faith is the substance, yung susunod, of things hoped for. Hindi ba? Merong kapanatagan, hindi ba? Sa pananampalataya. Okay? Kaya sabi ko nga, faith is the present reality of the unseen future. So sabi rito sa ating talata, ang pananampalataya ay ang pundasyon ng mga bagay na ating inaasahan. Okay? Kung yung pananampalataya ang pundasyon sa inaasahan natin, so ibig sabihin, panatag tayo. Nandiyan ka ba? Now, the word hope, hindi po ini-impress tayo ng salitang ito, yung bang magkaroon tayo ng positive attitude. Hindi po ganito ito. Hindi po ito yung pag-asa na we're just hoping for the best. Kasi kadalasan ganyan ang tao eh. Yung kanilang pag-asa, they were just hoping for best. Sana ganito kami. Sana umunlad pa kami ng ganito. Hindi po yan yung hope na sinasabi po dito. Hindi yan yung hope na ini-impress ng pananampalataya. But rather, the word hope describes here what? It is a confident expectation in that which is to come. Ito ay isang buong katiyakan, okay, na meron tayong inaasahan sa mga bagay na nangyayari. When we say confident expectation, tayo ay buong nakatitiyak tayo sa atin pong sinasampalatayanan. Okay? We're not just hoping for what? A positive attitude. Di ba ganyan yung marami? Basta, mag-isip ka lang ng mabuti, mangyayari yan. Hindi ganun. Okay?
Ang pananampalataya ay kumpiyansa. Okay, sa mga bagay na magaganap. Are you with me? Gusto kong puntahan natin yung 2 Corinthians chapter 5. Andiyan na kayo? Go to verse number 7. Ito'y kinote na natin kanina. For we walk by faith, not by sight. Okay? Verse 8, ang sabi rito. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Now, look at this passage. Tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Kung kaya nga, pag tayo ay nabubuhay sa pananampalataya, meron tayong kumpiyansa o katiyakan. We are confident, therefore. Tayo ngayon ay nakatitiyak. Okay? Ang sabi ron, we are confident, therefore, that, and willing rather, because of that hope, hindi ka natatakot mamatay. Kasi kung wala kang tinatanaw na pag-asa, kung ano yung mangyayari sa iyo bukas, naku, wag muna po, Panginoon. Wag muna. Si pastor naman, kung ano-ano naman yung sinasabi. Wag mo muna ngayon. Well, ayaw nating mamatay. Tama? Ako, ayoko pa mamatay. I'm sure ikaw din. But the hope that is in us, na kung tayo ay mamamatay, okay, hindi tayo natatakot. Bakit? Kasi ang pag-asa natin, pag namatay tayo, mas magandang lugar yung pupuntahan natin. Is that your hope? Tama? Nakatitiyak tayo. Ang sabi dito, we are confident, therefore. And willing. Sabi ron, meaning, we're not afraid to be absent from this body. Okay, because we know that to be absent from this body, we will be present with the Lord. Tama? Pero kung hindi ka nakatitiyak sa iyong pupuntahan na makikita mo ang Panginoon, matakot ka. Are you there? Sino rito ang pupunta ng langit pag namatay? Taas ang kamay. May nag-aalinlangan pa. Okay. Ayun. Merong di sige, isa pa nga, gusto kong makita. Ayan. Okay. Andaling itaas ang kamay, di ba? Alam niyo ko, mahalaga itong pag-aaral na to eh. We are confident, therefore, and willing. Look at that. Hindi tayo natatakot to be absent from this body. We are willing. Kung kukunin na tayo ng Panginoon, so be it. Tapos na tayo. Yung ating misyon ay tapos na. Tama? Kasi ang katotohanan naman, lahat naman pupunta doon. Iba't iba lang ang panahon. Pastor, wag muna. Siya muna. Siya muna. Okay. We are willing. Okay lang. Why? Kasi alam naman natin na pag nawala tayo dito, we are confident we can see Jesus Christ face to face. Amen? Now, what is our hope? Our hope is none other than Jesus Christ. Ang Panginoong Hesukristo lamang ang ating pag-asa. Kung wala ang Panginoong Jesus, I tell you, we have no hope.
Kung wala si Jesus sa'yo, sino ka man, tiyakin mo, nasa iyo. Kasi kung wala si Jesus sa'yo, wala kang pag-asa. Sapagkat si Jesus lamang ang ating pag-asa. Kung wala si Yesu Kristo, wala tayong pag-asa. Kay Kristo, meron tayong eternal na pag-asa. Isang pag-asang hindi kumukupas. Isang pag-asang walang hanggan. Amen? Kaya nga, maaari tayong maging panatag sa pag-asa na yan kay Kristo. Are you with me? The substance of things we hope for. Anong pag-asa natin? Ha? Bukas yayaman ako. Yan ba ang pag-asa mo? Kawawa ka naman. Hanggang ngayon, di ka pa yumayaman. Tama? Bukas mapopromote ako. 10 taon ka na dyan hindi ka pa napopromote. Kasi dyan mo inilalagak ang pag-asa mo. Pero kung ang pag-asa mo, ilalagak mo kay Kristo, dadating ang promosyon. Kasi ang promosyon nanggagaling kay Jesus Christ. Tama? Isang araw uunlad ang buhay namin. Talaga? Diyan mo inilalagak ang pag-asa mo? Now, listen. Isang araw, uunlad ang buhay namin. Totoo? Kung diyan mo inilalagak ang pag-asa mo, hindi mangyayari yan. Tama? Unahin mo si Kristo. Mangyayari yan. Bakit? Kasi ang sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At itong mga bagay na ito ay mararanasan mo. Ano yung mga bagay na yon? Yung kailangan mo sa araw-araw. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Tama? Ang nakalulungkot sa marami, gusto nila, hindi sila nagkukulang. Hindi naman nila inuuna ang Panginoon. Nakukuha? Palagi lang silang pengi nito, pengi noon. Ang sabi nga ni yung brother na taga-Mahada, pengi noon. No? Ang tawag nila sa Panginoon, pengi noon, pengi noon, pengi noon. Anong gusto nila? Pagpalain sila ng Diyos. Hindi naman nila inuuna ang Panginoon. Okay? Pananampalataya ba yan? Yan ba'y tunay na pananampalataya na nakasalig sa salita ng Diyos? Hindi. Hindi ba? Sapagkat kung yan ay nakasalig sa salita ng Panginoon, dapat una palagi ang Panginoon sa buhay natin. Yan ang tunay na pananampalataya. Tama, kaya huwag tayong umasa sa lakas natin. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ngayon nandiyan ka, bukas wala ka na. Ngayon malakas ka, bukas may sakit ka. At kung kailan daratnan ka ng karamdaman, doon mo pa lang nasasabi, Panginoon. Unahin mo ang Panginoon ngayon. Sapagkat ang pananampalataya at ang pagpapaunlad ng pananampalataya, hindi bukas, hindi sa nakaraan, kung hindi ngayon. Tama? Hindi tayo perpekto. Nakagagawa tayo ng mga kamalian. Maari nating ituwid ang mga maling yan. Hindi bukas, kung hindi ngayon. Are you with me? So, kung ang ating kumpiyansa ay pagtitiwala, ay na kay Kristo lamang, meron tayong kapanatagan. Hindi tayo natatakot. Naku, baka pag inuna kong Panginoon, magutom ang pamilya namin. Pag hinuli mo yung Panginoon,
magugutom ang pamilya mo. I tell you, walang tao na inuuna niya ang Diyos na ginutom. Ang sabi ni David, I have been young and now I am old, yet I never seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Anong sabi ni David? Tatagalugin ko po, baka hindi natin naiintindihan. Noon ako ay bata pa. Ngayon ako'y matanda na. Pero hindi ko nakita na pinabayaan ng Diyos ang mga matuwid. Nor, sabi niya, hindi ko nakita na nanlimos ang kanyang mga anak. Okay? Dapat unahin mo ang Panginoon. Unahin natin siya sa buhay natin. Okay? At mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. There is always rest in this faith. Amen? Kasi ang totoong pananampalataya, may kapanatagan. Wala itong takot sa anumang bagay. Sapagkat alam mo at nakatitiyak ka na hindi ka pababayaan ng Panginoon natin. Amen? So, tandaan po natin palagi yan. Sapagkat yan ang tunay na pananampalataya. Ang pananampalatayang tunay, unang-una, nahayag, sa kasalukuyang realidad. The present reality. Okay? Pangalawa, meron itong bunga. Nakikita ito sa buhay natin. Meron itong reaksyon. Okay, hindi natin pwedeng sabihin, may pananampalataya ako. Pero walang reaksyon sa buhay natin. Okay, ibig sabihin dito, meron tayong pagkilos. Meron tayong paglalaban sa mundo. Okay, dito ko dinadala ng mundo. No! I have my faith in God. I will stand through it. Are you with me? Kasi malakas ang batak nitong mundo na to. Ang sabi ng mundo, unahin mo ako. Okay? At magiginhawa ka. Ang sabi ng pananampalatayang nasa iyo, naku, sinungaling yan. Huwag kang maniniwala dyan. Okay? Nangungusap yung pananampalataya eh. Ang sabi ng mundo, hindi, akong unahin mo at giginhawa ka. Ang sabi ng pananampalataya, naku, wag. Niloloko ka lang yan. Ikaw ang mamimili. Okay? Kung gusto mong magpaloko, so be it. Pero kung gusto mong manindigan sa salita ng Diyos na siyang pundasyon ng pananampalatayang tunay, makikita yan sa iyong buhay. Amen? Kasi ang pundasyon ng salita ng Panginoon, ito ang tibay. Pero kung wala kang tinitindigan na salita ng Panginoon, napakadali na madala tayo ng agos ng baha. Tama? Yung panghuli, ang pananampalatayang tunay ay may kapanatagan. Hindi ito natatakot. Tama? Why? Kasi may katiyakan tayo na may pag-asa. Are you with me? At ang pag-asa na yan ay buhay na buhay sa puso natin ngayon. Wala tayong takot. We're willing even to be absent from this body. We know we will be present with the Lord. Ano sabi ni Pablo? No, because of that hope, ano sabi niya? I am now ready to be offered. Handa na akong maihandog. Ang sabi niya, ano sabi niya ron? I have fought a good fight.
The next phrase is, I have kept the faith. Amen? I am ready to be offered. Tinindigan ko ang pananampalataya. And I am very confident. Amen? Na kapag tayo ay nawala, we can see Jesus Christ face to face. That is the uniqueness or the fact of our faith. Amen? Tayong lahat ay tatayo. Mananalangin tayo. Marahil, habang pinakikinggan natin ang simpleng mensahe ng Panginoon sa atin, nag-usap ang banal na Espiritu sa bawat isa. At marahil nauri mo ang iyong pananampalataya. Kung minsan mahina. Marahil nakita mo, sino man sa atin dito, na wala ka palang pananampalataya. Ngayong umaga na ito, kung sino ka man, okay? Ngayong umaga na ito, kung sino ka man, na nakita mong wala ka palang pananampalataya, sampalatayanan mo si Jesus. Ngayon, hindi bukas, sapagkat si Jesus ang kasalukuyang gagawa sa buhay mo. Magliligtas siya sa iyo. Hindi ko na gustong tanungin kung sino ka. Okay? Just bow your head. Bow your head. Yuko mo ang iyong ulo. Kung ikaw ang aking kausap, hindi mo natitiyak ang iyong kaligtasan kay Kristo. Okay? Sang-ayon sa salitang narinig mo, sambitin mo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, ako'y makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking nagawang kasalanan. At tinatanggap ko si Jesus sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob ninyo sa pananampalataya. Amen. Kapatid, ikaw na mananampalataya, maring nauri mo ang iyong pananampalataya, Panginoon. Patawad. Patawad po. Kasi kung minsan nananahan ako sa aking damdamin, naapektuhan ng aking damdamin ang aking pananampalataya. Kung minsan, mahina ang aking pananampalataya. Isang pagsubok lamang nadala ako, Panginoon, ng sanlibutan ito. Isang pagsubok lamang nabaliwala kita. Naging huli ka sa aking buhay. Nangusap ba ang Panginoon sa iyo? Meron ka bang pangako na nais bitawan sa Panginoon? At nais mong isagawa na lalo pang tumibay ang iyong pananampalataya? Unahin mo palagi ang Panginoong Jesus sa iyong buhay. If that is your desire, come forward. Come forward. Huwag ka mahiya. Hindi ikinahihiya ang pagdidesisyon sa Diyos. Hindi ibig sabihin lumapit ka sa harapan. Okay? Ay nalugod na ang Panginoon. Siya mismo ang susukat ng paghakbang mo dito sa harap.
lumaki, Ama naming Diyos. Pakitanaw po ninyo kami sa dakong ito. Kami na mga taong mahihina, may kapintasan. Taglay namin ang kaligtasan sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Subalit, marupok kami, Panginoon. Madalas, nakakagawa kami ng mga bagay na nakakaapekto sa aming pananampalataya. Kuminsan, nanghihina po ang aming pananampalataya. O Amang Diyos, palakasin ninyo kami, please. Patibayin po ninyo kami sapagkat hindi namin alam ang mga bantang darating na padala ng kaaway. Hayaan ninyo na maranasan namin ang paghahanda sa amin ng inyong banal na Espiritu. At lalong tumibay kami sa pananampalataya sa pamamagitan ng sinasabi ng inyong mga salita. Panginoon, yakapin po ninyo kaming lahat na naririto. At iparanas po ninyo sa amin, please, ang comfort ng banal na Espiritu. Patuloy na magbigay po sa amin ito ng katatagan, katiyakan, na anumang bagay ang magaganap sa aming buhay, hindi kami titigil at kami ay magpapatuloy sa aming pananampalatayang kay Kristo na inihahayag. Panginoon, salamat sa inyong blessing. Salamat sa pagpapala ninyo sa bawat isa sa amin na galing sa inyong mga salita. Purihin kayo sa buhay namin at palaging kayo ang maparangalan. Hinihiling namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang aming katiyakan at pag-asa at nag-iisa naming tagapagligtas. And all the people of God say,